Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, meron si Parkotter na recommendation sa looks maxing tools and skincare product. Pakiklik na lang sa description below Shopee or Lazada at TikTok Shop. Spiritual war on lust is something they don't talk about. Ang spiritual war sa pagnanasa ng pita ng isang bagay na hindi sinasabi. Bakit ito tinatalakay? Maaring hindi nila ito sinasabi dahil sa kahihiyan at isang bagay na hindi nila mapigilan at masasira ang kanilang reputasyon. Ako naman na naglalakas ng loob sa inyo na I feel guilty na nagawa ko to nung nakaraan, kaya naglalakas loob ako sa inyo na parang lalabas na ako ay paimbabaw na ginagawa ko ito, na sinasabi ko na wag daw manood ng cornea, ako mismo ginagawa ko. Pero ang totoo, nakaano na ako, nakatatlong buwan na ako na tuloy-tuloy, tapos nagawa ko na naman at pinapaubaya ko na lang sa Diyos na yung hatol hindi ng aking sarili, okay? Lahat ng tao may kahalayan. Bata may kahalayan, babae, at pati disabled may kahalayan. Lahat tayo. Pati babae, di lang nila sinasabi dahil nahihiya sila. Na tayo lang mga lalaki ang open na pag-usapan ng ganitong bagay kasi malakas yung loob natin kasi mga lalaki tayo. Na isang bagay na problema ng lahat na kaso hindi sinasabi. Ba't mo sasabihin na ganun para lang kasi mapapahiya ka kapag sinabi mo na nanonood ka ng corn. Kaya dapat na talakayin natin sa video na ito na isang bagay na problema na to ng lahat ng mga tao na napapalayo tayo sa Diyos. Kaya natatakot ako sa Diyos na something na ito ang kahinaan ko. Kaya dapat hindi ito baliwalain. Kaya kalabanin natin ito kasi ang panonood ng corn ay kalaban. Kaya galing ito sa demonyo. At nahihiya ako, parang lalabas pa yung babaw ako kasi dapat hindi ako nangangaral ng ganito na ako mismo ginagawa akong pakikiapide. Ako naman ah, na, na nagsasalita sa inyo na dapat hindi ako karapat-dapat dapat hindi ako karapat-dapat na magsabi ng salita na ito, na something na nagsisisi ako na patawarin ako ng Diyos, na something na makakabawi naman ako at sa kalooban ng Diyos sana makabawi ako sa Diyos na hindi ko na ulit gagawin. At pag hindi ko na ginagawa ay isang bagay na napatawad na ako ng Diyos. At sana tuloy-tuloy na to ng buwan, taon at panghabang buhay. Ito ay panghabang buhay na laban natin na mga binata pag nagse-self-improvement at naglo-looks maxing tayo. At seryoso ito na topic, na isang bagay na wag ka mong tatawanan, na isang bagay na natural lang na ganun, na ganyan, na manood tayo ng corn. Sariling mo lang yun, okay? At sa kalagayan ko, pwede naman mag-jackal pero bawal ang manood ng corn, okay? Yun yung yung problema. Parang pinapanasa sa akin na gusto kong makita ng mga ng mahalay, pero mali yun, laban yun sa Diyos, okay? Pahintulot naman ng Diyos na minsan mag-jackal ka, pero pag manood ka ng corn, kasalanan yun. Okay? Nababasa sa unang Korinto 6:18 hanggang 20 na magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kung hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na yung tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo ng iyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa halaga. Luwalhatiin ninyo ang katawan ng Diyos at ng iyong espiritu sa Diyos. Ang ating katawan ay paano natin masasabi na nagkakasala tayo sa Diyos? Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. Alright? Kaya dapat wala kang masamang budhi na laban sa Diyos. Dapat hindi laban sa Espiritu Santo ng Diyos ang ginagawa mo. Kasi pagsamba sa Diyos-Diyusan, kung ginamit natin ang ating katawan sa paggawa ng masama, it's supposed to be na
na gamitin natin ang ating katawan na templo ng Espiritu Santo na gumawa ng mabuti. At ang katawan ay iglesia ng Diyos. Alright? Kung nasa katawan ka, dapat supposed to be gumagawa ka ng mabuti. Alright? At ang ganito, naglalaban ang espiritu ng masama at ang espiritu ng kabutihan sa ating katawan. Alright? Ang pagsamba sa diablo ang pakikiapid na same din sa panonood ng corn. Kaya ang hinahandog mo yung katawan mo kay Satanas na isang bagay na pag nanonood ka ng corn na minalayo ka niya sa Diyos para ikaw ay di na maging dapat. Okay? Kaya dapat ang katawan natin ay templo ng Diyos. Supposed to be gumawa tayo ng mabuti na nilalapit tayo sa Diyos. Yung paghandog natin ng gawang mabuti, awit papuri, gawang mabuti at haing pasasalamat at yun yung dapat natin na hinahandog natin sa Diyos, magpipigil ka sa laman, alright, para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Na isang bagay na na-failed ako, okay? Na isang bagay na kailangan natin kalabanan, na kalaban natin ay espiritu at hindi laman. Na isang bagay na paulit-ulit kong sinasabi na anong meron dito, Brad Parkoter, na hindi lang naman laman ang kalaban natin kundi espiritu. Kasi kung laman lang, di sana nakatigil na ako isang beses. Pero talagang may masamang espiritu talaga na pinapanasa sa akin. Talagang may masamang espiritu na nanggugulo sa ating self-improvement at looks-maxing journey. Na espiritu ng kalibugan, kaya pinapanasa ka ng pinapanasa hanggang sa hindi mo na mapigilan, hanggang sa hindi mo na kaya. Parang nairaos yung mo. Talagang may masamang espiritu. Alright, kung laman lang natin, hindi sana tumigil na tayo. Ba't ganun? Hindi pa rin tumitigil sa pagnunood ng corn. Talagang may masamang espiritu talaga. Alright? At kalaban natin ang masamang espiritu. Nababasa natin sa 6:12 ng Biblia, sapagkat ang ating tikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga pamanuhan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa namamahala ng kadiliman nito na sanlibutan, laban sa ukoy sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Magsitakas tayo sa pakikiapid at panonood ng corn, kasi ang panonood ng corn ay pagsamba sa mga demonyo. Alright? At mababasa sa Santiago 4:4, kayong mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang sinungang umiibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway natin ng Diyos. Magiging kaaway ng Diyos, okay? Magiging kaaway natin ng Diyos kung nanonood tayo ng corn. Na isang bagay na paano na yan, Parkoter, di ko mapigilan, na kailangan ko ng tulong mo na tigilan na to. Actually, hindi mo kailangan ng tulong ko ang makakapagbago sa atin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos at hindi natin kaya na kalabanin yung masamang espiritu. Talagang masamang espiritu at di natin kaya sila. Sobrang malakas sila. Okay? Kailangan natin ng Diyos na para makalaban yung masamang espiritu. Di natin kaya ang demonyo, kailangan natin ng salita ng Diyos para matuwid ang ating sarili. Kaya mababasa sa Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakatya ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kailangan natin ng Diyos para mapigilan ang masamang espiritu. Ang makakapigil lamang sa espiritu ay espiritu din. Kaya di natin kaya na, kasi malakas yung masamang espiritu, at di natin kayang pigilan ang lakas ng laman. Kasi kailangan natin si Kristo. Alright, na pangpalubag ng ating mga kasalanan. Kung magkasala man tayo, para maninis tayo sa ating mga kasalanan, para makagawa ulit tayo ng mabuti. Mababasa sa Pilipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa dun sa nagpapalakas sa akin. Kaya kailangan natin si Kristo na aalis tayo sa ating kasalanan, malinis tayo sa ating mga kasalanan para makapagpatuloy na tayo at masdan natin ang halimbawa ni Kristo
na nagbata kagaya niya kung paano si Kristo nagtiis, nagbata, tinukso sa mga babae, di lang naman sinabi sa Biblia pero kasama na yun na kagagayahin natin yung halimbawa ni Kristo na hindi tayo manonood ng corn, okay? Na nagbata siya, na gumawa ng mabuti, alright? Hindi na kumakas sa pakikiapid. At si Kristo yung kailangan natin na pangpalubag loob ng ating kasalanan kung magkasala man tayo nang hindi natin sinasadya. At alam ko naman na nagawa ko yun ng pakasalanang pakikiapid na nood ng corn dahil hindi ko naman sinasadya. Dahil nga may laman ako, hindi ko mapigilan, talagang tinapanasa sa akin, parang sasabog ako nung araw na yun na hindi ko talaga kaya eh. Parang pinapanasa talaga ako. Anong gagawin ko kaysa mang-rape o kaya ano ng babae, mangligaw ng hindi nagpapaalam at baka mapahamak pa ako lalo, okay? At humihingi po ako ng tawad sa Diyos na nagawa ko po yun. Kaya kailangan kita, Panginoong Hesukristo, kaya kailangan kita, Panginoong Hesukristo ko. Kaya nakinaya ni Kristo ang mga hindi natin nakaya, okay? Kaya kailangan natin si Kristo para yung mga kasalanang hindi natin sinasadya, natutubos naman yun ni Kristo. Alright? Kaya uulitin ko lang sa Pilipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Si Kristo ang nagpapalakas sa akin na si Kristo rin yung kapangyarihan na tigilan ako sa mga sa magawang masama na yun. Ba't ko natigilan? Talagang may mabuting espiritu na tinigilan ako. Nagsisi ako, dumalo ako ng worship service at pasalamat. Kaya nalaman kong pinatawad na ako kasi hindi ko na naulit-ulit. Di sana kung ulitin ko ulit, di sana hindi pa ako napatawad. Alright? Kaya salamat sa Diyos, natigilan ko agad na manood ng corn. Pagkatapos kong gawin, natigilan ko kaagad. Naalala ko ang Diyos, si Kristo, na malilinis tayo, wag nating nahatulan ng ating sarili. Alright? Mababasa sa Juan 2:2, at siya ang pangpalubag loob ng ating kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanlibutan din naman. Kaya maglakas tayo ng loob na humingi ng tawad sa Diyos. Kung nagkasala tayo, aminin natin sa Diyos na aminin natin sa Diyos na nagkasala tayo at ilagay natin yung hatol sa Diyos, hindi na ating sarili. Alright? Pargoter, mabigat ba ito na kasalanan? Alright? Actually, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo guilty sa kasalanang ito. Nababasa sa Unang Hari 4, Unang Hari 8, 46, di ko alam yung English, okay? Okay? Kung sila'y nagkakasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala at ikaw ay magalit sa kanila, ibigay mo sila sa kaaway, pat dahil hing bihag sa lupain ng kaaway na malayo o sa malapit. Lahat ng tao walang tao na di nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala, okay? Ang magagawa natin ay humingi ng tawad sa Diyos para lumapit tayo sa Diyos. Kasi kapag nagkakasala tayo, sinasadya natin yung kasalanan, lumalayo tayo sa Diyos. Okay? Lumalayo tayo sa Diyos, sir. Kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos at lumapit tayo sa Kanya at luyuan yung gawang masama at gumawa ng mabuti para lumapit ulit tayo sa Diyos. Alright? Huwag natin iibigin na gumawa ng masama kasi may mga tao na masaya sa masama. Alright? At kung ikaw ay nagsisisi, gawa ng Diyos yun na ikaw ay magsisi. Alright? Gawa ng Diyos yun na ikaw ay makatigil sa gawa ng kahalayan. Alright? May espiritu na na tumutulong sa iyo para hindi ka mapabayaan sa masama. Alright? At humingi tayo ng tawad sa Diyos na nababasa sa Unang Kronika 7:14.
kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking didinggin sa langit at patatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito, ah, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Alright? Kapag nagawa natin yung kasalanan na ito, lalo na kapag nasa MCGA ka, nasa katawan ng Diyos o nasa katawan na iglesia ng Diyos, okay? Kasi sa bayan ng Diyos doon tayo nagkakasala pa rin tayo kahit kapatid na tayo. Alright? At itong something na kalaban natin ng kahalayan na isang bagay na panghabang buhay na natin ng kalaban ng kahalayan na huwag manood ng porn para at 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 na tayo ay lahat na may kahalayan at hindi natin ito matatago ng lihim. Alright? Sa Santiago 1:14, kundi lahat ng tao natutokso pagkat nahihira ng masamang pita at nahihikayat na huwag kayong magpaimbabaw na wala tayong kasalanan at di ninyo inaamin na nanonood kayo ng porn. Actually, lahat tayo, mga bros, damay-damay dito. At pati rin ako, kaya samahan po ako ng Diyos na sana kayanin ko na patawarin po ako ng Diyos kasi hindi ko talaga mapigilan. Actually, bata pa ako, binata, marami pa akong magagawa sa sanlibutan ito. Malay nyo, mapagsanayan ko talaga na wag gumawa ng masamang pita na to. At pinapaubaya ko na lang sa Diyos ang hatol. Kasi kung hindi pa ako umaalis sa iglesia, talagang nandito pa ako sa katawan, ibig sabihin pinapatawad ako ng Diyos. Naglalakas loob ako na humihingi ng tawad at blinag ko to para lang mapaalala sa akin at tayong lahat na tayong mga Kristiyano ay kailangan natin ng Diyos at hindi ko kaya yung kaaway. Talagang hindi ko kaya yung kaaway. Kailangan ko ng Diyos. Kailangan ko si Kristo na nang pagpalubag ng aking kasalanan. Nalalaman naman ng Diyos kung sinasadya ko o hindi. Kung ako lang hahatol sa sarili ko, lalabas sinasadya ko kasi hindi ko kinaya ng aking laman. Okay? At maging mastulang halimbawa na to sa inyo na ako mismo nagkasala, humingi ng tawad sa Diyos gaya ni Kristo na wala namang kasalanan na nagpabautismo para maging halimbawa ay wala namang kasalanan si Kristo ba't magbabautismo. Bagbali halimbawa na lang natin siya, nating mga Kristiyano, at paglingkod ko ang aking tungkulin at isang bagay na babalik po ako sa choir na kahit na may mga kapintasan kasi hindi ko na talaga mababago ang aking sarili. Tanging Diyos lang makapagbago sa akin. Alright? Wag sana akong mahatulan ng iba. Ikaw ba nagkakasala? Ikaw rin ba guilty sa mga ganitong bagay? Kaya willing ako magpatawad kung sino man nagkasala sa akin kasi ako mismo nagkakasala. Nalalaman mo rin na pinatawad ka na ng Diyos kapag nagpatawad ka sa kasalanan. Alright? At sana maging lesson sana ito sa akin na wag ko nang gawin ulit. Alright? Papanoorin ko ang video na ito paulit-ulit. Panoorin nyo rin ng paulit-ulit para maging silbi ng pang-remind sa inyo. Alright? At hanggang dito na lang mga brothers. At talagang mag-aasawa ako para makatakas ako sa pakikiapid. Alright? Para maging libre ako na wag manood ng porn, okay? Kasi hindi naman kasalanan sa Diyos ang sumiping sa asawa. Magiging kasalanan lang ito kapag hindi kayo magpipigil. Alright? Alright, kaya sa ngayon, ang gagawin ko, gumawa ng mabuti, humingi ng tawad sa Diyos, at hanapin ang kanyang mukha. Alright? Maghandog ng pasasalamat. Yun yung gagawin ko ngayon. Okay? At mangaral sa inyo. Okay? Bilang membro lamang magpakita ng halimbawa. Okay? Salamat sa Diyos at nandito pa rin ako nagsasalita. Hindi hinahatulan ng sarili. At salamat sa Diyos sa iyong pakikinig.
At it's not over until you win your crush. More videos to come, one at a time, it God willing. And see you in the next video.